the cost of sin. Sa sige na tog diskusyon mga kapaglaom, atong nakitaan, ngang sala ni sugod sa una nga topiko, ni sugod sa kalibutan, tungod sa pagpili ni Adan ug ni Eva, og sa diha nga ila kining gipili atong nasabtan, nga ang sala, dili di ay siya simple lang nga kining sayop or kining dautan nga binuhatan, apan ang sala day nagsugod sa huna-huna og kasing-kasing, nga kung sa diin kitang tanan, atong makitaan nga adunay kasalanan. Amahan na mo nga naa sa katasan sa mga langit, Diyos nga makagagahom, kami nagapasalamat gayod sa imong presensya, sa oportunidad nga imong gihatag kanamo, labi na gayod sa among mga kapaglaom nga nakig-uban karon, nga kung sa diin kami magaabli sa imong pulong, magatuon sa imong pulong, ug magakuha sa mga leksyon gikan sa imong pulong. Tabangi kami, ablihi ang among hunahuna ug kasing-kasing, aron among masabtan ang imong mensahe ug amo kining maaplikar sa tagsa-tagsa kinabuhi. Salamat o Dios nga ikaw makig-uban kanamo sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kapaglaom, welcome sa ato ang series, ug karon nagapadayon kita sa pagtuon gani kung atong padayunon ang ato nga tema para atong mahibal-an kung unsa man ang bayad sa sala, the cost of sin. Mubalik kita sa Genesis 1, versikulo 1 ngadto sa 31. Kung anahin yung Biblia, atong pagabasahon kini. Sulti pad niya diri, in the beginning, God created the heavens and the earth. God saw all that He had made, and it was very good. Ikatulo na nato nga pagbasa mga kapaglaom, nga sa diha sa paglalang sa Dios sa kalibutan, atong makit-an nga iya kining gilalang dili tungod kay siya magbubuhat, apan tungod sa usa ka rason nga mas lalum pa niana, kundili ang identity of God nga mao siya ang gugma. Gani kung atong makit-an mga kapaglaom sa atong gidiskasan kagabi, atong nailhan nga ang Dios naglalang kanimo o kanako tungod sa iyang gugma, ug kana siya grabe kanindot nga rason sa pagbuhat sa tao. Gani kung padayunon nato ang pagbasa mga kapaglaom, atong makit-an nga sa bersikulo 26, nagaingon siya diri, then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all creatures that move along the ground. Gani, kung atong tan-awon mga kapaglaom, mao ni ang mga bersikulo nga sa dihang gibuhat sa Dios ang mga mananap, ang mga kalamgaman, ug ang tanan nga nasa kalibutan, niabot gayud sa punto nga iyang gibuhat ang tao. Ug nindot kaayo pamatian or paminawan mga kapaglaom, nga atong makita diri nga pagbuhat sa Dios, paglalang sa Dios sa tao, iya kining gisubay sumala sa imahe. Okay? Sa imahe sa kang kinsa man, imahe sa Dios mismo. Daghan mga nagsulti nga kini siyang punto or kini siya nga phrase nga nagingon, let us make mankind. Kining let us, ilang giningon nga kini naga-refer sa mga anghel. Pero kung atong tan-awon mga kapaglaom, ang lalom nga meaning niini sa mga pulong, atong makit-an nga ang as wala naga-refer sa mga anghel. Apa naga-refer kini siya sa identity ni Ginoong Hesus og sa Dios og sa balang espiritu, kay silang tulo nga personalidad sa pagka-Dios mao lamang ang makabuhat. Gani, lisod kayo kung atong ikonsiderar nga apilon ang mga anghel, kay mismo ang mga anghel binuhat lamang sa Dios, dili sila makabuhat. Gani kung atong tan-awon, kini nga bersikulo nagpakita kanato og lalom nga meaning sa pagkabuhat sa tao. Dili lamang kini nga pagkabuhat tungod kay responsibilidad sa Dios nga atong gidiskasan ni aging gabi, apan kini siya gibuhat tungod kay bunga sa relasyon sa Dios sa matag usa. Okay? Bunga sa pagpalangga og sa diha nga naang pagpalangga adungan na gyud kini bunga mga kapaglaom. Gani kung moderitso kita sa 27, siya nag-ingon diri. So God created mankind in His own image. In the image God He created them, male and female. He created them. Kung inyong nabantayan mga kapaglaom,
Nindot kay ang pagkasulti. Kay ang Dios nagbuhat sa tao. Sumala sa iyang imahe. O diha sa iyang imahe, iyang gibuhat ang mga tao. Lalaki o babae, siya nagbuhat kanila. Kung atong tanang bersikulo mga kapaglaom, katulog yun, gibalik-balik. Nga ang Diyos mao'y naglalang sa tao. Katulog, dili lamang kausa. Kung atong tanawon mga kapaglaom, sa bersikulo gani nga naay ginabalik-balik, that means emphasis. Importante giyod mga kapaglaom, nga ang tao, atong dawaton ug atong ilhon nga kita dili lamang nag-eksistar sa kalibutan tungod sa usa ka aksidente nga panghitabo sa siyensya, apan kita nag-eksistar tungod kay binuhat kita sa Dios. Og kini lamang mga kapaglaom usa ka dako nga rason nga atong angay ipasalamat og ihatag ang himaya ngadto sa Dios nga magbubuhat. Gani kung atong padayonon sa bersikulo 28 unsay yang giingon, God blessed them, iya silang gipanalanginan, and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Unsa daw man kapaglaom? Sa diha nga human iyang gipanalanginan sa Adan og sa iba. Iya giingnan niya kamo magmabungahon. Okay? Manigdaghanon, no? Magpadaghan. O kung atong tanon punon ang mao nga kalibutan, the earth. Okay? O kung atong makita mga kapaglaom, adunay usa ka pulong nga makahatag kanato og usa ka atensyon. Mao kini ang rule over, mao ang pagdumala. Adunay dominion. So kung atong tanawon ang pagbuhat sa Dios sa tao, dili lamang kini siya normal nga pag-exist nga wala ray buhaton, pero aduna sila responsibilidad. Mao ni siya mga kapaglaom ang pagdumala. Okay? Rule over sa unsa man, sa mga mananap nga naa sa dagat or sa tubig, mga mananap nga naa sa kahanginan, ug mga mananap nga naa sa kayutaan. Gani mga kapaglaom, ikaw ug ako sa orihinal nga plano sa Dios adunay purpose ug kita gibuhat sa Dios kay aron sa pagdumala niining mga butang. Gani kung atong tan-awon mga kapaglaom, balikan nato ang imahe. Atong makit-an ang gugma, atong makit-an ang pagkamaayo sa Dios, ug atong makit-an ang pagkamaayo sa binuhat sa Dios. Gani sa atong topiko karon, the cost of sin, ang bayad sa sala, asa man nato makit-an, no? Or ang consequence or ang cost or ang bayad sa sala, asa man nato na makit-an sa kining account sa Genesis Kapitulo 3. Nga kung sa diin, si Adan og sa iba, nagpadayon sa ilang istorya. Asa man diri, no? Gani, kung kuhaan na to og punto, mga kapaglaom, before kita moadto sa bayad or pagdiskubre kung unsa man gyud ning sala, unsa man gyud ning cost sa sala, no? Atong makit-an nga gikan sa bersikulo 1, no? Bersikulo 1 ngadto sa 26, 27 ug 28 adunay punto nga atong makuha. Unsa man kini mga kapaglaom? Una, in the beginning, because of love, life exists. Creation and the capability of recreation was given, and even rulership and dominion was shared. Kung atong tan-awon mga kapaglaom, ang grabe kanindot sa gisgutan nato sa nagligad ng gabi that we are created. In the beginning, there is love. Kung atong padayunon mga kapaglaom, tungod sa gugma, ang kinabuhi ni eksistar. Adunay paglalang, o adunay oportunidad para sa mga nilalang sa pagpadayon sa paglalang. Gani, kung atong tanaw ng bersikulo, gisugo sa Diyos, be fruitful and multiply, fill the earth. Kung atong tanong mga kapaglaom, kana siya, dili lang na siya responsibilidad sa tao. Apan, kung atong tanawon, bunga kana sa gugma. Kung ang gugma anaa adunay bunga, mo create o mo recreate. Gani kung aton padayonon mga kapaglaom, gisulti diri, even rulership and dominion was shared. Kung atong makit-an, ang Dios nga mo'y nagbuhat sa tanan, mo'y nagdumala, nagrule. Okay? He has the dominion over His creation. Pero kung atong tan-awon, tungod sa iyang gugma, sa iyang mga binuhat, iyang gi-share. Okay? Iyang gi-share ang pagdumala. Okay? Ang rulership, ang dominion. Because of love, God
shared it to humanity. But kung atong tan-ahon mga kapaglaom, naunsa naman ni ang atong kalibutan. Sa ato pang giisgutan sa nagligad nga gabi, atong nahibaw-an nga ang sala ni sulod sa atong kalibutan ug ang sala epekto gayud sa tao. Ug tungod niya na ang tanan, okay, was infected by sin. Dako kayo ang epekto sa sala. So ang pangutana, what is it now that sin entered the world? Kung ato pag yung padayunon, what is it now that Adam and Eve fell into sin? What is the cause of sin? Yes, atong gi-discussion ganina nga nindot ang pagkabuhat sa Dios sa tao tungod sa iyang gugma, gi-share niya ang iyang pagdumala, iya kining gibuhat tungod sa gugma o gitagaan niya responsibilidad nga mo recreate, pero karon nga naguba naman sa sala ang kalibutan og si Adan og si iba nahulog man sa pagpakasala, unsa man ang bayad sa sala? Muna ang atong pagatan-awon. Gani sa una nga senaryo, mao kini ang atong pagadiskasan. Kamatayon og pagkahimulag. Kamatayon og pagkahimulag. Death and separation. Kung balikan nato mga kapaglaom, ang Henesis Kapitulo 2, versikulo 6 ngadto sa 17, atong makit-an diha nga gibalik kita didto sa bersikulo nga kung sa din ang Dios nagsugo sa kang Adan ug ang iba. Ug ang sugo klaro gayud kayo mga kapaglaom nga ang iyang giingon, ayaw kamo magkakaon sa maong bunga sa kahoy nga naa gitanom sa tunga sa tanaman sa Eden. Kay kung kamo magkakaon ini, kamo mamatay gayud. Muna ang sugo nga atong gibalik-balik og hisgot sa mga nagligad nga mga gabi. Gani, kung atong tan-awon, naay puntong atong makitan. Yes, no? Ang sugo nagingon, you will certainly die. Gani, mga kapaglaom, yes, they experience death. No? Asa man diya, pastor, wala man sila namatay. No? Klaro man gid kay diri sa balaod. Sometimes they will say, diri bakakon ang Dios, kay wala man gyud namatay si Adan og si Eva. But to tell you, mga kapaglaom, namatay gyud sila. Although not physically, no, diretso, but they die or they experience spiritual death. Ug ato na siyang hisgutan sa padayon sa unahan. Gani sa bersikulo 7, kung atong makit-an mga kapaglaom, no? Then the eyes of both of them were opened, and they realized that they were naked. So they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Unsa daw mga kapaglaom? Sa diha nga nikaon na si Adan og si Eva sa mao nga prutas, ilang na-realize og ilang nakitan, uy, hubo man day mi. So diha dayon nagtahi sila og kining dahon sa fig tree og ilang gipangtabon sa ilang mga lawas nga hubo. Gani, kung atong tan-awon pagyud mga kapaglaom sa bersikulo 10, nagingon diri, he answered, I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid. Gikan ganina, sa pagdiscuss nato sa bersikulo, nga mao nag-ingon nga sa pagkaon nila Adan ug ni Eva, na diskubren lang nga hubo sila, gani nangita sila pamaagi para matabunan ang ilang pagkahubo. Kung muadto kita sa bersikulo 10, sa diha nga naa sila sa hardin, nagtago sila sa Dios. Kini mao si Adan nga nagtubag sa Dios. Kay ang Dios nangita kanila, kung atong basahon sa bersikulo 8 ug 9, makita nato nga ang Dios nangita gayud kanila. Apan atong makit-an nga tungod sa iyang kahadlok, okay? Nagtago gayud silang duha ni Adan ug ni Eva. Ug kung atong makit-an mga kapaglaom, Adam and Eve heard God. Yes, ila kining nadunggan. But because they are afraid, they hid from God. Gani, kung atong kuhaan ang punto, gikan ganina sa balaod, no? Nga maong makita nato sa Kapitulo 2, okay? 16 ngadto sa 17, og ang punto nga na-realize ni Adan og ni Eva nga sila hubo, nga sila na nakabuhat og desisyon nga batok sa kabubuton sa Dios, og sa bersikulo 10 nga sila nagtago sa Dios, atong makit-an ang punto nagaingon. Sin can kill us not only physically but also spiritually. Nga naman mga kapaglaom, tungod sa gibuhat ni Adan ug ni Eva,
Yes, wala man gyud sila namatay physically, but spiritually. Okay? Spiritually. Nganong nakaingon man ta ana mga kapaglaom? Because after they eat the fruit together, no? Gikaon nila. Sa diha nga human ilang gikaon ang mao nga prutas, they immediately separate themselves from God. Nagtago gayud sila. Instead, kung atong makitaan, pwede man sila magpaduol, mutawag sa Dios. Okay? Pwede sila mangayog tabang sa Dios nga nakasala sila. But because of sin, no? In opposite way, instead of coming to God, they hid from God. Nagtago gayud sila. Gani, kung atong makitaan mga kapaglaom, ang sala makamatay gayud. Kay ang kamatayon nga espirituhanon, dili lamang ang kamatayon nga atong makitaan nga mawala ang gininhawa. Apan ang espirituhanon nga kamatayon, mao na ang paghilayo o pagsiparar sa kaugalingon ngadto sa presensya sa Dios. Gani mga kapaglaom, maybe sa atong kinabuhi, aduna kitay mang kasalanan nga atong na-experiensyan. Og tungod niining sala, mupalayo or ganahan ta nga mupalayo sa Dios. Tungod kay nahadlok kita, naulaw kita sa atong gibuhat. Apan, kung atong tan-awon mga kapaglaom, aduna pagyoy dako-dako ug mga bugat nga resulta ang sala. And this is, sin causes separation to exist. Okay? Sin causes separation to exist. When God created Adam and Eve, sa diyang gibuhat niya sa Adan ug sa iba, ang purpose ato mga kapaglaom, nga iya kining matapok ay unity. It's a family together with God. Gani kung atong tan-awon kung sa mga lahi nga mga tema, atong makita nga nagsugod yun ang relationship didto sa tanaman sa Eden. But because of sin, okay? Because of sin, separation exists. Okay? Gani gusto mo palayo ni Adan ug ni iba. Gani mga kapaglaom, dili kita matingala nga sa atong pagkinabuhi, kung kita makasala, we desire to separate ourselves from God. That is the spiritual death as the effect of sin. Muna ang epekto sa espirituhanon nga kamatayon. Gani, kung atong tan-awon mga kapaglaom, ang bersikulo, wala siya nagsulti nga bakakon ang Dios. Tungod kay wala natuman ang maong gisulti sa Dios nga sila mamatay gayud. Tinuod yun ang gisulti sa Dios. Yes, they died spiritually because they try now to separate themselves from God. Gisulayan na nila mga kapaglaom sa pagsiparar sa ilang kaugalingon. Gani, siguro sa atong kinabuhi mga kapaglaom, buhi kita, nagatrabaho kita, nagapadayon kita sa pagpangalagad, aduna kitay pamilya, nagapadayon sa pag-uswag ang atong kinabuhi. Apan sa spiritual nga aspeto, kita tanan patay. Muna ang usa ka cost or ang cost sa sin. Muna ang dako kayo nga resulta sa sala. O kana gayud ang bayad pud sa sala ang atong makitaan. The moment we commit sin, separation will always exist. O kana mapamatud-an gayud mga kapaglaom. Sa panahon nga kita makasala sa atong isig katawo, lisod kaayo nga kita magpadayon sa pakig-uban sa tawo nga atong nasad-an. Usahay tungod sa atong kaulaw, tungod sa atong kahadlok, kita mo palayo. Okay? Or kung dili man galing, kung naay tawo nga nakasala kanato, we don't want to be with them. No, ingana gyud ang normal nga reaction sa tawo pag naa gani makasala, mo palayo. Okay? Or kung dili na gyud ganahan nga makig-uban. That's why even in our family, sa atong mga pamilya, ma-experience gayud nato kini nga usahay pag aduna gani makasala sa membro sa pamilya or membro sa kining mga higala or membro sa atong isig katrabaho, we love to separate, or it is a normal nga reaction nga mo separar gayud ang kaugalingon sa matag usa. Gani mga kapaglaom, kung atong tan-awon ang sala dili gayud lim, because it will not only cause, okay, hatred, fear, but it can cause separation. Bisag unsa natog amuma sa mga relationship. Bisag unsa natog amuma sa mga butang. Gani, kung atong tan-awon mga kapaglaom, kung hisgutan nato ang may tungod sa relationship, makita nato ang sunod nga senaryo mao ang epekto sa relasyon. Okay? Kung balikan nato ang Genesis 3 ngadto sa bersikulo 11 ngadto sa 13, atong makitaan nga ang Dios nangutana kang Adan ug kang iba sa panahon nga ilang nakaon
ang maong prutas og ilang na-realize, uy, hubo man day mi. Og sa dihang gipangita sila sa Dios. Okay? Og sila nagpakita sa Dios og nag-ingon, nagtago mi kay kami naka-realize nga kami hubo. Og kami nahadlok, so nagtago mi ang giingon sa Dios. Mao. And then he said, who told you that you are naked or you were naked? Kinsa may nag-ingon kaninyo or kanimo, Adan, nga ikaw hubo? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from? Kung atong tan-awon mga kapaglaom, ang pangutana sa Dios, atong makit-an gayud ang iyang pagkagamhanan. Kay siya nasayod, adunay initial nga iyang pagkahibalo. Nga sa diha nga gisulti gayud ni Adan diha kaniya nga sila hubo. Ang Dios nasayod na gayud kung unsa ang posible nga hinungdan nga sila nasayod niini. Gani, kung atong tan-awon mga kapaglaom sa versikulo 12, atong makitan nga nitubag gayud si Adan. Ang iyang giingon, the woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree, and I ate it. Sa diha nga gisultihan sa Dios si Adan, kinsa may nag-ingon nimo nga hubo ka? Nikaon ba ka sa bunga nga naa sa kahoy? Wala gayud nitubag si Adan og yes or no, pero ang iyang gitubag is the woman. Nga imong gibutang kauban ako. Okay? Siya mao'y naghatag sa prutas. Nga gikan sa kahoy og akong gikaon. O kung atong tan-awon sa sunod nga bersikulo mga kapaglaom, sa bersikulo 13, then the Lord God said to the woman, og nisulti siya sa maong babae, what is this you have done? Unsa man kini imong nabuhat? The woman said, the serpent deceived me, and I ate. Ang babae nag-ingon, ang serpente mo'y nag-ilad kaniya, og siya pod nikaon. Gani sa bersikulo 14, atong makitaan. So the Lord God said to the serpent, because you have done this, cursed are you above all livestock and all wild animals. You will crawl on your belly and you will eat dust all the days of your life. Kung atong tan-awon mga kapaglaom, sa kapitulo 3, gikan sa 11 hangtod sa 14, adunay punto nga makahatag kanato og ideya kung unsay epekto sa sala ngadto sa relasyon. Unsa man ang punto? Mao kini mga kapaglaom. Sin brings hatred, fear, blame, and seeking advantage, guilt, brokenness, and destruction. Unsa daw kapaglaom? Sin, no, nagadala sa kining hatred, pagkalain, no? Dili taganahan usay sa tao tungod sa sala, kahadlok, fear, blame, pagbasol, na siya, seeking advantage, mamintaha, and guilt, brokenness, okay? Pagkabungkag, and destruction. Kung atong makitaan mga kapaglaom, ganina sa maong istorya, sa diha nga gipangutana sa Dios si Adan, kung nikaon ba siya sa maong prutas, ang gisulti na Dan, ang babae nga imong gihatag, kauban ako din sa garden, mao'y naghatag sa prutas. Kung atong tanawon, ang kana siya nga punto ni Adan does not show love. Wala gyud nagpakita sa gugma. Instead, iyang gipakita karon ang iyang hatred didto sa maong babae. Og iyang paghatag og blame. Og tungod kay nahadlok siya sa Dios nga siya ang pagasilutan, iya kining gipasa. That is because of fear. And he tries to take advantage. No? Nga, magpakawalang sala. Wala ko'y sala ato. Ang babae may naghatag na ko. And the guilt, of course, is there. Nga naman, nagtago man silang duha. The guilt is still there. And because of that statement nga gihatag ni Adan, tungod anang gisulti ni Adan ngadto sa babae, makita nato ang brokenness. No? Ang pagkaguba sa relationship. Og the destruction is evident. Makita gid nato ang ebidensya nga tungod sa sala kining mga butang nagpakita nga usa ka reaksyon og kini tungod lang gyud sa sala mga kapaglaom. Gani kung atong tan-awon mga kapaglaom, sometimes sa atong kinabuhi or most of the time sa diha nga makasala ta, murag nindot gayud nga kining ipasa sa uban aron kita dili mahukman. And that is a part of human nature tungod sa nabuhat po ni Adan og ni Eva. Gani ang sunod nga punto nga atong makitaan. In relationships,
Sin produces things that are opposite to what love provides. Unsa daw man kapaglaom? Sa relasyon, ang sala, okay, nagahatag siya or mamunga siya sa mga butang nga kining opposite sukwahi sa kung unsa ang ginahatag sa gugma. Kung atong tan-awon ganina sa atong pagdiscuss, tungod sa gugma sa Dios, okay, iyang gibuhat ang tao, okay? Tungod sa gugma sa Dios, iyang gitagaan og kining oportunidad nga ang tao maka-recreate, makapadayon sa pagbuhat, okay? Og unsa pa man, tungod sa iyang gugma, ang tao ni eksistar, nabuhi, adunay kinabuhi. Og last, tungod sa iyang gugma, ang tao iyang gi-share ang iyang pagdumala kanila. Apan sa atong nakit-an tungod sa sala, atong makitang hatred, fear, blame, seeking advantage, brokenness, and destruction. Ang opposite gayud, mga kapaglaom. Gani, in the relationships nga atong ginaagian karon, it is not exempted with love. Mao na nga ang ilang ginaingon nga pag makigrelasyon gani ka, labi na sa mga minyo, naagyud ang problema. Which is supposedly mga kapaglaom, problem in the married life or bisan sa unsa man nga relationship sa imong higala man na, sa pamilya man na, or bisan asa man na, separation and hatred, fear, and unsa pa man ang negative effect, wala unta na siya. Ang mga problema, wala na siya gidesign. It is an abnormal thing to exist. Okay? It is an abnormal thing to exist in relationships. But because of sin, even our relationships with other people has been affected. Gani, bisan pod ang atong relationship sa Dios, mga kapaglaom, naapektuhan. Sometimes, kung kita gani makasala, it's either we hate God or we hate ourselves. Kung kita makasala, usahay, we put the blame. Sometimes, ma-blame na to ang Ginoo. Sometimes, i-blame na to ang kaugalingon. Okay? And sometimes, because of sin, pag kita gani makasala, we try to look for an advantage nga basin ma-excuse lang kita sa atong kasalanan. And that is the cost of sin, mga kapaglaom. Gani, kung adtuan nato ang senaryo nga ikatulo, ato makit-an ang punto, ang pagkaulipon sa sala. Ang pagkaulipon sa sala, kung atong tanaw ng Biblia, mubalik gayud kita sa Genesis 3, gikan sa versikulo 20 ngadto sa 23. Unsa yang giingon diri? Adam named his wife Eve because she would become the mother of all the living. Kung atong tan-awon sa pagpangutan sa Dios diha sa kang Adan nga kung nakakaon ba siya or wala, ang iyang gitubag ang maong babay. Wala niya gitawag si Eva or ang pangalan nga maong Eva or Eve. Dayon, pero ang iyang gitawag is ang babae, the woman. That will tell us, mga kapaglaom, nagasulti lamang kana siya mga kapaglaom, nga during the time, after nga sila pamulong kauban sa Dios, o sila gipakita sa ilang mga sala, sa ilang sayop, didto pa lang napanganlan ni Adan si Eva. O kana gidiskasan nato kagabi. Gani, kung atong makit-an mga kapaglaom, because of that, ang pangalan nga Eve, okay? Ang pangalan nga Eve could connote something, mga kapaglaom. And that is, the name Eve sometimes can tell us or will remind us that sin entered humanity. Okay? That's why, dili man na siya nga kining atong tanawon nga ang meaning gyud sa Eve ingana. But sometimes, and most of the time, when we try to look at kung atong tanawon ang konteksto sa maong bersikulo, atong makit-an nga tungod sa sala, okay? Tungod sa sala, napanganlan po ni Adan nga Eve ang iyang maong asawa. Gani tungod ni ana mga kapaglaom, Eve became the mother of all living, and that's the meaning of it. Eve became the mother of all living, and this all living nga gihisgutan diri mga kapaglaom, this is not a normal human being nga sama sa gibuhat sa Dios, but this is referring to all the living that is under the fallen humanity. Mao ni sila ang mga tao, ang mga buhi gayud nga nailalom sa tao nga nalaglag sa kasalanan. Gani, kung tanaw na to sa versikulo 21, the Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Kung moadto kita sa versikulo 23, so the Lord God banished him
from the Garden of Eden to work the ground from which he had taken. Kung tanaw na to mga kapaglaom, adunay punto nga makita nato diri. Sa versikulo 21, ang Dios naghimo or nagprovide og kining mga sanina gikan sa panit og iyang gisininaan si Adan og si Eva. Sa 23, atong makitaan nga after ana mga kapaglaom, sila gayud gipapahawa didto sa hardin. Ang punto mga kapaglaom, kung dili unta tungod sa sala, dili sila muhawa sa hardin. Dili unta sila papahawaon sa hardin. Mupadayon to sila sa pagkinabuhi sa hardin. Mao nang original nga purpose sa Dios, but because of sin. Okay? Gipapahawa sila sa hardin. That's why, mga kapaglaom, kung atong makitaan, sin has a huge effect to us. No? Kagbisan sa una pa man, adunay dako nga epekto. Gani, our struggles today are a reminder that in history, humans committed sin. Tungod niya na mga kapaglaom, kung atong tan-awon, balik sa bersikulo, no? Gipapahawa sila sa hardin, o sa diyang nihawa sila sa hardin, ang tanang mga paningkamot, okay? Or ang tanan nga ilang pagpanginabuhi, gikinanglan sa pagpaningkamot, sa pagtrabaho, gayod, gikan sa kining yuta, kung sa Ilonggo pa, pagpangabudlay. You need to struggle. That's why struggles in life is a reminder that humans in history committed sin. That's why the point is, our suffering, pain, hardships, fear, agony, and human problem reminds us that in history, humanity fell into sin. Muna mga kapaglaom, dili kita matingala nganong adunay mga kasakit, nganong adunay kalamidad, nganong adunay kaguol, nganong adunay problema sa relasyon, problema sa pamilya, problema sa bisan asa, pinansyal man na, or bisan sa moral, or bisan sa unsang pamaagi mga kapaglaom sa relasyon o sa pagkinabuhi. We have a problem. It's not because normal na nga disenyo sa tao, but because it is the impact of sin. That's why kung naaman tay basulon sa mga butang nga naga-existar ng mga problema sa tong kinabuhi, walay lain kundili ang sala. Daghan kayo sa kalibutan karon na ay mga tao nga sa diha gani ilang maeksperiensyahan ang kinabuhi, ang kalisod sa kinabuhi, ang struggle sa kinabuhi. Sometimes or most of the time, usahay dili gid malikayan nga we blame God. Ngano man ni Dios, ngano man ni nga gibuhi man ko nimo, nganong anaman ko'y kinabuhi unya moagi raman ko sa kalisod, nganong anaman ko'y kinabuhi nga moagi raman ko sa kapakyasan. Sometimes we blame God because of life ngayang gihatag kanato. But to tell you, kapaglaom, dili angayan nga atong basulon ang Dios tungod sa atong kalisod nga ginaagian karon. Instead, we need to blame sin. And we must be reminded nga tungod sa sala mong nag-existar kana. That's why we need to remove atong hawaon ang paghatag og blame, pagbasol dito sa Dios. Kay ang Dios wala gyoy kalabutan sa atong struggles sa atong kinabuhi. Wala gid siya kalabutan sa kasakit nga imong giagian karon. Wa siya kalabutan sa kung unsa man nga problema ang imong giatubang karon. Pero ang sala adunay rason or ang sala mo'y hinungdan nganong nag-experience ka sa imong experience karon. Gani ang usa ka punto nagaingon pod, our sinful acts is a sign of bondage that sin has left in humanity's identity. Kung kita mangutana nganong adunay mga pagsulay, mga sayop nga binuhatan, kung kita makapangutana nga dili gyud malikayan bisan asa kita mutan-aw, aduna gyud mga sayop og bisan man gani usahay makauna-una kitang murag maayo naman ko, pero we can still commit sin. Kay nga naman mga kapaglaom, these sinful acts is a sign nga napailalom kita sa sala, naulipon kita sa sala. Gani dili kita matingala nga ang tao makasala gayud. Bisag unsa nimog disiplina, bisag unsa nimog hatag og laygay advices oron sa pana, humans can still commit sinful acts because mauna siya ang ilhanan mga kapaglaom. It is a sign nga kitla na ilalom sa sala. Gani, lisod kayo i-claim sa usa ka tawo nga siya mas maayo kaysa sa uban. Lisod kayo i-claim sa atong kaugalingon nga kita mas bintaha kaysa sa uban. Because kung atong tanawon in reality mga kapaglaom, we are all the same. Kaya nga naman,
kitang tanan nagabuhat or makahimo gayud sa makasasala nga mga buluhaton or makahimo gyapon kita sa mga sayop. Gani, kung atong tan-awon mga kapaglaom, humanity became slaves to sin. That's why it is very hard to imagine nga ang kalibutan karon nagasamot og kalala. Kung mangutana ta naa pa bay kaayuhan nganong nagakaitabo man kini, nganong nagalala man nga nagalala. Atong tan-awon mga kapaglaom nga walay lain nga hinungdan kundili mao na ang atong pagkaulipon sa sala. Gani kung atong adtuan ang ulahing senaryo nga atong pagadiskasan karon, kini nagaingon ang bayad ug resulta sa sala. Ganina atong gipanghisgutan ang resulta sa sala, pero diri nga punto mga kapaglaom, diri nga senaryo atong sublion pagyud sa mas lalom nga pamaagi or nga imahe kung unsa man ang resulta sa sala ug ang bayad nini. Kung balikan nato ang sugo sa Dios, siya nag-ingon, kung kamo magabuhat sa akong gisugo nga akong gidumili kaninyo, okay, mao ang pagkaon dito sa prutas nga akong gitanom dito sa tunga sa Eden. Kung kamo magakaon niya na nga akong gidumili kaninyo, you will certainly die. Kung atong tanawon ang consequence, okay, or ang bayad kung makasala si Adan ug si Eva, okay, it should be death. And atong naisgutan ganina nga kana nga sala dili lamang ang physical but also the spiritual. Gani mga kapaglaom, isa na sa mga punto nga atong makitaan nganong kita maka-eksperyensya og physical nga kamatayon. Dili tungod kay normal na siya nga modelo sa tao or sa kinabuhi sa tao. No. Actually mga kapaglaom, death is an abnormal thing in the life of a human being. Abnormal ka ng pag-eksistar sa kamatayon. Pero nga nung nag-eksistar ka na, kay ka na maunay bayad dito sa sala. Gani kung atong padayunon mga kapaglaom, sa Roma 6:23 yan nag-ingon, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Gani ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. That's why kung atong tanan na ay physical and spiritual death. Kung adto na pud kita sa Roma 3, versikulo 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Gani kitang tanan angayan gayud mamatay mga kapaglaom. Apan kung atong makitaan, mo na nga ang tibuok katawhan naka-experience or maka-experience gayud og physical nga kamatayon. Kung padayunon na to ang maong sugilanon mga kapaglaom, labi na gayud sa Genesis kapitulo 3 ngadto sa 21, no? Nagaingon diri. The Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Kung atong makita ng punto nagaingon, the cost of sin is eternal death. Okay? The other point, sin problem is consist of two elements, the penalty of sin and the consequence of sin. Kung balikan nato mga kapaglaom, the cost of sin is eternal death. Meaning, nga sa diha nga kining nakasala si Adan ug si Eva, adunay kamatayon nga hangtod sa hangtod. Gani, kung balikan nato atong sublion ang problema sa sala, aduna kini duha ka elemento. Ang penalty of sin, okay? Og ang consequence of sin. Ang bayad sa sala og ang resulta sa sala. Unsa may kining mga resulta sa sala? Atong giisgutan, physical death, pain, suffering, hunger, sickness, calamity, hatred, human problem, o uban pa mga kapaglaom. These are all consequences of sin. But what about the penalty of sin? The penalty of sin is eternal death. Gani, no one can claim that a person has never committed sin. As fallen human beings, our nature became sinful. Kung atong tanawon mga kapaglaom, sa diya ang gibuhat sa Dios si Adan ug si Eva, perpekto gayud kini. But when sin came, atong nakit-an nga dako gayud ang epekto ug ang bayad nga gikinahanglan mao ang kamatayon. Adam and Eve experienced spiritual death, which is in reality mga kapaglaom a separation from God. Gani diha nato makita nga hangtod karon kita na separar sa Dios, kita na separar nga gikan kaniya ug tungod kana sa sala nga nabuhat sa atong unang ginikanan. But kung atong balikan ang Genesis 3
padulong sa bersikulo 21. Ang bersikulo nagaingon, the Lord God made garments of skin from Adam and his wife and clothed them. Unsa may punto ani mga kapaglaom? God made garments of skin and he clothed them because kung atong tanawon nangita ang Dios or nag-allow ang Dios nga kung sa diin ang tao matakluban, okay, ug masaninaan. That means asa man nagkuha ang Dios. If we read what Ellen White has told us in the Great Controversy, that is where Christ or God himself let Adam and Eve witness the first death. Iyang gipakita kang Adan ug kang Eva ang una nga kamatayon. Gani kato dili lang to gihimo sa Dios, pero gikuha to niya sa usa ka mananap nga maong gikuha niya og panit aron nga si Adan ug si Eva matabunan. Yes, the cost of sin is death, yet God made garments of skin and he clothed them. Gani ako magaingon mga kapaglawom. Yes, because of sin, no, tungod sa sala, nagproduce kini og kining mga butang nga opposite sa ginahatag sa gugma, but sa ulahi nga mga bersikulo nag-ingon nga ang Dios iyang gihimuan og sanina og gisininaan niya sa Adan ug si Eva. Kini ba usa ka sinyalis sa paglaom mga kapaglaom? Kini ba usa ka sinyalis sa paglaom nga kung sa diin matagaan gyapon og solusyon ang problema sa sala? Kini ba usa ka paglaom nga matagaan gyapon og solusyon ang sala nga nabuhat ni Adan ug ni Eva? Gani ang pangutana nagpadayon gihapon mga kapaglaom. Do we still have hope? And what's next? Yes, atong nakit-an mga kapaglaom nga gikan sa bersikulo sa kapitulo 3, 2 ug 1, everything is good. Sin came and sin causes problem to humanity. But at the end, bisan pa kana nahitabo, God still clothed them. Iya gyapong gisinaan. Gani sa sunod nga topiko nato mga kapaglaom, atong pagatan-awon ang title nga nagaingon, Love and Justice Meet. Unsa may sunod ni ini? After nga atong nahibaw-an kano sa nagsugod ang sala, after nato nahibaw-an kung unsa man gyud ang sala, ug after nato nahibaw-an kung unsa may bayad sa sala, unsa na may sunod? And why is it that love and justice meet? Ang gugma ug ang hustisya nagkita, nagtagbo. Mga kapaglaom, kung kamo interesado sa pagpadayon sa pagsubaybay niini, ako kamong ginahangyo sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa espesyal nga pagampo. Magampo kita. Amahan namo nga naa sa kitasan sa mga langit, Dios nga makaggahom. Kami nagapasalamat gayud sa imong gugma, sa imong kaalam, ug sa imong pagiya nga bisan tinuod ang tao nakasala, ug bisan tinuod gikinahanglan ang bayad sa kamatayon. Pero sa ulahi nga mga teksto imong giingon nga imong gisininaan, gitagaan ug sanina si Adan ug si Eva. Tabangi kami o Dios nga bisan tinuod sa mga sala nga naa sa mong palibot, bisan sa mga sala nga among nabuhat, amo gyapon i-claim ang imong gibuhat sa hardin, nga imo kaming pagasininaan sa sinina nga imong iga-provide. Gani o Dios, ako nag-ampo sa mga kapaglaom nga nakig-uban karon nga gabhion. Nga kani tinuod base naga-struggle sila sa kasalanan, base naga-struggle sila sa resulta sa sala, mga kasakit, mga kalamidad, mga problema sa panimalay, problema sa relasyon, problema sa higala. Hinaut o Dios, ikaw makig-uban kanila. O ipabatyag kanila nga ikaw magasinina kanila sa sanina nga imong iga-provide. Gani, tabangi kami o Dios nga samtang kami magpadayon sa pagdiscuss niini nga tema nga gikan sa pagkalaglag hangtod sa kaluwasan, among matagamtaman ug among masabtan kung unsa man ang sala ug unsa ang kaluwasan, aron among makit-an ang imong pagkamaayo, ang imong gugma ug imong kaluoy. Salamat o Dios nga ikaw nagapadayon sa pagdumog sa among pagampo sa ngalan ni Jesus.